Nako, mukhang hindi natin ito inaasahan. 30 Ravenna, rubbing elbows with Klay Thompson at iba pang mga NBA players. Samantala ang ating idol na si Kai ay hindi pa rin nagpapahiwatig na magpuntang US to experience NBA level basketball. Maungusan kaya ni 30 Ravenna si Kai Sotto bilang unang homegrown Pinoy to play in the NBA? Yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo dahil baka isa ang comments nyo sa aming babasahin. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Will 30 Ravenna enter the NBA ahead of Kai? Well, we don't know yet. But we know that 30 Ravenna played with Klay Thompson and other NBA players in US. Hindi ito inaasahan na pati si 30 Ravenna ay papuntang NBA pala. In fact, sa latest update sa social media ni 30 Ravenna, pinost niya ang isang larawang kasama niya ang NBA superstar ng Golden State Warriors na si Klay Thompson. At naglaro pa sila sa isang pick-up game bilang training ni Klay Thompson in preparation for the next season. Ang tanong, ito na ba ang signal na iporso ni 30 Ravenna ang kanyang NBA dream? At maungusan na niya si Kai? Well, hindi naman siguro. Dahil napakahirap ng isang Filipino guard na makapasok sa NBA dahil ang daming mga magagaling na American guards, kaya kung titingnan mo sa NBA, karamihan ng mga international players ay pawang mga big man. At ito ang pinakamalaking advantage ni Kai. Being a legit 7'3", ay bihira lamang hindi lang sa NBA, kundi sa buong mundo. In fact, sa NBA ngayon ay 4 lamang ay mayroong 7'3" na height pataas. Pero walang imposible dahil magaling naman si 30 Ravenna and he can play above the rim. Malakas ang katawan, may shooting at very competitive player. Ang problema lang kay Ravenna ay biktima siya ng Pinoy hate dahil he has the reputation na bata ni Chat Reyes. Pero kung tutusin, deserve naman talaga ni 30 Ravenna na maglaro sa Gilas Pilipinas. In fact, sa Japan B-League ay isa sa 30 Ravenna sa pinakamagaling na Pinoy import second only to Kai Sotto. At eto ang shoutout na hinihintay nyo mga kapatrol. Shoutout at user, excited na kami makita si Kai Sotto i-representa ang Pilipinas sa NBA. Salamat idol. Shoutout at RBR Tang. Olympic qualifying tournament is the key to make Kai's entry to the NBA a reality. Have 100% confidence that Kai would give his all during this tournament. Shout out at Holyu Gonzalez 6143. Salamat sa pag-boost kay Kai. Dapat siya mismo ang magtrabaho at hindi off-on ang energy niya. Shout out at Abubakar Abdullah 1006. The pride of the Filipinos for being the first full-blooded Filipino to be drafted and play in the NBA. Shout out at Binoyo Marco 239. Go 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 Kai, kaya mo yan. Magiging NBA ka, susuportahan kita. Shout out at Mario Bibas. Hope he can make it this time. Show good performance in the coming Olympic qualifying tournament. Go Kai! At balitang NBA naman. Boston Celtics lumapit na sa Corona. Humaraba si Jason Tatum ng 31 points. Sinigundahan naman ni Jaylen Brown ng 30 points. At sinalag ng Boston Celtics ang rally ng Dallas Mavericks para ipreserba ang 106-99 na panalo sa Game 3 ng NBA Finals. Nakaiwas sa collapse ang Boston Celtics
Abante na sa serye 3-0 at pwede na nilang walisin ang Dallas Mavericks sa Game 4 ngayong Sabado at sa Dallas pa rin ito lalaruin. May sahog pang 8 rebounds, 8 assists si Jaylen Brown at 16 points ni Derrick White ang naka-double digits sa Boston Celtics pero abot kamay na ang NBA record 18th championship banner. Halos mapakawalan ng Boston Celtics ang 21 points lead 11 minutes pa sa laro pero naka-recover ito. The game of basketball is about runs. It's never going to go like you expected. Giit pa ni Jason Tatum. 2 oras bago ang tip-off ay na-scratch sa lineup si Celtics center Kristaps Porzingis pero konti lang ang deficit ng Boston Celtics sa rebounds, 43-36. May left leg injury ang 7'2" Latvian at hindi pa sigurado kung makakabalik sa serye. Pinangunahan ng 35 points ni Kyrie Irving ang host, naka-26 points, 6 rebounds, 6 assists si Luka Doncic bago na fouled out ito, higit 4 minutes pa sa laro. Nagkasan ng 20-5 run ang Boston Celtics para lumayo 91-70. Sumagot naman ng 22-2 blitz ang Mavericks. At nang mapituhan ng 6th foul si Luka Doncic, nagbaon ng jumper si Kyrie Irving para idikit sa 93-92, 3 minutes 37 seconds pa sa laro. Nag-take charge mula roon sina Jason Tatum, Jaylen Brown at Derrick White. Pinaghatian ang final 13 points ng Boston Celtics para kubrahin ang panalo. At Luka Doncic at ang kanyang mga kasamahan ayaw pang iwagayway ang puting watawat. Fouled out itong si Luka, higit 4 minutes pa sa Game 3 at naubusan ng tangke ang Dallas Mavericks. Isinuko ang 106-99 na panalo sa Boston Celtics sa American Airlines Center. Lubog na ang Mavericks 0-3 sa serye at pipiliting makaiwas sa sweep kapag i-host muli ang Game 4 sa Sabado. We just got to make history. We got to go out there and we just got to play like our lives on the line. Deklarasyon ni Dallas Mavericks rookie center Derek Lively II. Muntik pang ang agawin ng Dallas Mavericks ang panalo na ibaba ang 91-70 deficit sa bukana ng 4th quarter sa 93-92 nang pumasok ang 17-foot jumper ni Kyrie Irving sa may 3 minutes 37 seconds mark. Halos isang minuto matapos mapituhan ng 6 foul si Luka Doncic. Nag-challenge pa ang Mavericks sa tinawag na blocking foul kay Luka Doncic pero hindi nabaligtad ang desisyon. At ang dalawang sunod-sunod na dakdak ni Derek Lively II ay inilapit ang Dallas Mavericks 100-98 bago sumagot ng pull-up jumper si Jaylen Brown para ilayo sa 4 papasok sa final 60 seconds. Sinilyuhan ng tig-2 free throws ni na Jason Tatum at Derrick White ang panalo